Nagbabala ang Department of Health sa posibleng pagtaas ng mga kaso ng bronchial asthma o hika dahil sa usok ng paputok. Sa huling tala ng DOH, edad 0 to 9 at 60 pataas ang pinakamaraming inatake ng hika o bronchial asthma bunsod ng usok ng paputok ngayong linggo ng Pasko. 4 sa 16 na kaso ng hika ay nasa 9 na taong gulang pababa, habang 7 naman ang nasa edad 60 hanggang 89 years old. Ang mga datos ay mula sa pagbabantay ng Department of Health sa mga kaso ng non-communicable diseases o NCDs, kabilang ang acute stroke o brain attack at acute coronary syndrome o heart attack, atake po sa puso. Mula December 21 hanggang December 26, nakapagtala ang DOH ng 30 na bagong kaso ng NCDs na nagdala sa kabuang bilang na 127 na kaso sa buong bansa. Bukod sa asthma, nananatili ring mataas ang bilang ng mga kaso ng acute stroke at acute coronary syndrome, partikular sa mga nakatatanda. 27 senior citizens mula sa kabuuang 81 kaso ng acute stroke ang naitala ng DOH, habang 14 mula sa 30 kaso ng atake sa puso ay mula rin sa senior citizens. Mas mababa naman ng halos 1 or halos 11% ang kabuuang bilang ng NCDs ngayong taon kumpara sa 142 na naitala sa parehong panahon noong 2024. Pero patuloy po ang panawagan ng DOH sa publiko na ngayong holiday season, iwasan po ang labi sa pagkain. Mag-ehersisyo po tayo, huwag manigarilyo at uminom ng alak. Agad din magpakonsulta kung makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga, o tumawag po sa emergency hotline na 911 o DOH emergency number na 1555. Pinasigla! So, Sec, nakakita po tayo ng decrease. Pero mas marami po yung ating mga kababayan, lalo na mga senior citizens, na tinatamaan po nung tatlo: atake sa puso, atake sa utak o yung stroke, at maging hika. Actually, Tina, hindi yan decrease. 11% is not a decrease. Pareho lang yan. In medical terms, when you analyze data, at 10% decrease is almost the same. Kasi yan lang yung variation. So pareho lang yan. So reminder pa rin. May mga kaibigan ako may asthma. Lumalabas sila ng Metro Manila, pumupunta sila ng probinsya kasi talagang hindi sila makahinga. Remember, dangerous yan na may mga cases kami sa emergency, hindi tumatalab yung inhaler nila kasi may binublow silang inhaler. Hindi tumatalab, na pupunta sila sa emergency, merong condition called status asthmaticus. Yun talagang hindi mo na ma-reverse dahil sa mga irritation, yung mga particles ng paputok. Kasi pag nagfo-float yan, yung usok na nalalangap mo, nag-i-spasm yung ating airways. At pag hindi mo na reverse agad yan, pwede ka talagang mag-bronchospasm, ma-damage ang brain mo or mamatay ka. So talagang very important yung safety. Maganda nga may mga local chief executive, mga mayor na nagtalaga ng designated sites lang, which meant dati pati kapitbahay mo talagang ako may allergic rhinitis kaya naapektuhan ako pag New Year's Eve talaga kasi ang dami talagang usok. Pero nabawasan, kaya importante talaga manood na lang tayo ng community fireworks yan para mapanood mo, maganda pa. So kahit malayo po kayo sa paputok, hindi kayo nagpapaputok, ay may epekto naman po, lumalapit naman po ang usok. Kaya Sec, would you recommend na para sa mga asthmatic mag-mask? Well, to stay inside the house. Stay inside the house, hindi naman kailangan mag-mask, sarado mga bintana. Even pet dogs na-affect din dyan sa usok. Oo, nabibingi sila. Nabibingi at saka yung na-inhale nila yung usok. So very important, kung ang bahay nyo kayang masara naman yung mga bintana para hindi kayo maapektuhan, that's the best way for the asthmatic. Yung iba naman, sabi nga, lumalabas na lang ng city. Okay. Mag-ingat po tayo ha sa panganiban po ng pagsabog ng paputok at maging sa usok na dala nito.